So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Mga minamahal, sa totoo lang, natatawa ako sa ginawa ng mga ng mga supporters ni Digong sa kanyang standee. Kung si Robin Padilla nga, kasama nga magkape itong si former President Duterte. Ngayon naman, yung mga supporters ni Digong, ay nako, ginawang katuwaan. Oo, sumayaw kasama ang standee. Ngayon, eto, panood natin yung yung kakultuhan nila. Kakultuhan. Wow! Ano ba yung kasalanan mo to, Robin? Itong ginawa nila, pagsayaw kay Digong. O, tingnan nyo ha. Uy, grabe na to ha, mga minamahal. Grabe na to. Kung nandyan si Hanilet, baka nasipa na kayo. Tingnan nyo ba naman? Tawang-tawa pa sila, oh. Diba? Diba? Mga tarantado talaga tong mga na to. Mga taong to, walang magawa. Sarap sabuyan ng asin no? Si Digong, actually, malabo nang makauwi sa bansang Pilipinas. Kumbaga, suntok sa buwan. Uulitin natin. Suntok sa buwan. Bakit? Meron pong 8,500 pages of documents laban sa kanya. Iisa-isahin niyang mga dokumento na yan at sasagutin niya yan. At bukod pa doon, merong 15 hours video clip. So, sa madaling sabi, ang pag-uwi ni Digong ay suntok na lamang sa buwan. At ngayon, pag-usapan natin yung jurisdiction. Total, yan naman yung sinisigaw ninyo. Wala namang hudikatura ang ICC sa bansang Pilipinas. Yung korte nga ng bansang Pilipinas, sinabi na nga na may jurisdiction ng ICC Now, pinapasubmit po hanggang June 9. Rinig ninyo? Hanggang June 9. Itong kampo ni former President Duterte para magsumite ng kanilang mga papeles na magpapatunay na walang hudikatura ang ICC sa bansang Pilipinas kasi ayaw pong maging issue ni PBBM, ng ICC, yung jurisdiction na yan pagdating ng hearing. Pero ang kagandahan naman dito kay Digong, before pa siya na isabak sa trial sa September 23, if I am not mistaken, alam niya na mayroon ng advance na ganito yung kaso mo, ipinapaalam na. So, malakas yung issue doon ng defense. Not unlike dito sa Pilipinas, diba? Na parang tawag dito, malalaman mo pa lang yung kasalanan mo kapag nasa korte ka na. Yung mga judgment sa'yo, mali. Doon sa ICC, na malayo pa lang, ipinapaalam na yung mga kaso mo. So, para pagpunta doon, hindi na madaming proseso, sagutan agad, bakbakan agad ang mangyari. Now, kung hindi makalaya si Digong, sabi ng mga tao, magpi-people power daw sila. Sige! Paano kayo magpi-people power kung madami naman ang tao na naniniwala, 'di ba, na itong si former President Duterte ay makasalanan? Hindi ko alam kung kulto ba itong mga DDS na to, kung kaya't ayaw nilang maging open-minded. Kasi, mga minamahal, kahit anong bigay mo ng facts, 'di ba? Kahit anong bigay mo ng facts sa kanila, katotohanan, with source, with evidence, and other, kahit ano pang ipakita mo sa kanila, mga minamahal, ang nangyayari, wala. Hindi ganito kasi paniniwala namin. Tama bang behavior yun? 'Di ba?
na pinapakitaan kayo ng facts na ganito, may pinatay, ganyan-ganyan. Ay, hindi, kasalanan naman talaga nila yan. Like, how about the innocent people? Diba? Kaya minsan, nonsense ang makipag-argue dito sa mga DDS kasi even 100% yung facts na ibinibigay mo. Mga minamahal. Wala pa din. Para sa kanila, mali pa din kasi meron silang paniniwala. Now, doon gawin ni Digong sa ICC ang sinasabi niyang sipain ko kayo. Dati tapang sabi, sipain ko kayo dyan, bilisan nyo, hurry up habang buhay pa ako. Tapos nung nandun na sa ICC, ang daming hanash, ang daming sinasabi na ginawa ko lang naman to para sa taong bayan. See, tingnan ninyo kung gaano lang katapang-tapangan si Digong sa harap ng SOCMED. Pero in reality, nangangatog, natatakot. Kaya sa mga nagsasabi dyan na hindi ma-impeach si Sara, antay lang, antabay lang. Diba? Baka mamaya, your wish is our command. Baka yan yung mangyari. Lalo pat noon si Digong, sinasabi niyo, ang tagal naman ng ICC, hurry up. Tapos ano yung nangyari? Nakulong si Digong. Sinasabi ninyo, ang tagal ma-impeach ni Bibi Sara Duterte, naiinip na kami. Ano yung nangyari? Na-impeach. Diba? Oh. So, yan yung sinasabing, be careful what you wish for. Tapos si Sara Duterte, balak pa ata na mag-celebrate ng birthday niya, May 31 sa The Hague. Wow, VP! Sinuswelduhan ka ng taong bayan, pero parang nagiging katulong ka ng ama mo. Ano yung silbi ng lawyer ninyo? Ng legal team ninyo? Anong silbi ng mga taong yan? Kung hindi nila asikasuhin yung kaso ng ama mo, at ikaw pa yung punta ng punta dahil unang-una, ano yung magagawa mo? Nakakaloka. Alangan naman takasan ni Digong yung mga ginawa niyang kasalanan. Diba? Yung mga matatanda nga, nakukulong, nagnakaw lang ng bangga, nagnakaw lang ng hotdog, nakulong. Si Digong pa kaya na war crimes? Crimes against humanity yung kaso. Nahihibang ba kayo? Mga kababayan? Pero anyway, natawa ako sa ginawa ng mga supporters ni Digong, ah. Very funny, oh. Ginawang katuwaan si Digong. Tingnan nyo. Diba? Ginawang katuwaan si Duterte. Alright, mga minamahal. Yun po. So, ako po ay naglalambing muli. So, pahingin lang naman ako mga minamahal ng comments ninyo. Yan. Comments, likes, and share. And also, mga minamahal, don't forget to click the subscribe and hit notification bell, mga minamahal, for more update. At huwag nyo kalilimutan ha, yung like and share para lalo po tayong lumago. Dumami dito sa ating munting channel. Yung maging 400,000 sana tayo. Gaano ba karami yung subscriber natin ngayon? 317k pa lang po tayo, mga minamahal. Ang goal po natin, dapat sana maging ano tayo, 400k. So, as much as possible, sana po, please po, mga minamahal, i-click nyo yung subscribe. Yan. Tapos, i-click nyo din yung share para mas lalong madami makaalam na yung picture ni Digong, ginagawa na lang katuwaan kasi alam naman na hindi naman siya makakalabas ng kulungan. Yun lamang po. Ingat, mga kababayan. Ito.